Nagpapatuloy po tayo sa ating series sa libro po ng Ecclesiastes o sa iba ay mangangaral. At nais po natin ipagpatuloy ang kabanatang 10 ng ating pag-aaral sa talatang 1 hanggang 3. At nais ko pong hilingin na buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa mangangaral o Ecclesiastes chapter 10 verses 1 up to verse 3. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos, mangangaral chapter 10 verses 1 to 3. Ang isang boteng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa kaalaman at karunungan. Ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglakad ng mangmang ay nakikilala ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay hangal. Ating pag-aaral sa umagang ito ay may paksang Wisdom from God, preserve your righteous living. Ulitin ko po, Wisdom from God, preserve your righteous living. Sa Tagalog po, karunungang mula sa Diyos, nag-iingat sa iyong matuwid na pamumuhay. Last Sunday po ay inaral po natin ang context nitong chapter 10 verse 2. Nakita natin na sa chapter 10 verse 2 ay nagtuturo si Haring Solomon ng karunungan. Binibigyan niya ng diin dito ang kahalagahan ng karunungan. At pinapakita niya rito na ang karunungang ito ay nasa revealed Word of God. Na nangangahulugang ito ay ang Scripture. Nangangahulugan na ito po ay ang banal na kasulatan. At nakita natin na sa usapin ng Scripture, sa usapin ng banal na kasulatan, nakita natin na ang tinuturo ng kasulatan, ang itinuturo ng Scripture, ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayong umaga, nais nating tingnan na mabuti itong verse 2 na ito. At nais ko pong basahin sa translation ng Ang Bagong Ambilya. Ganito po ang pagkasabi. Ang puso ng taong matalino ay humihila sa kanya tungo sa kanan. Ngunit ang puso ng hangal ay tungo sa kaliwa. Sa ibang translation po kasi, halimbawa, yung Magandang Balita Biblia ang sabi, ang matalino inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. So yung ginamit, isipan. Pero yung tinignan ko po na mga translation, mas ginamit po ang salitang heart o puso. Ngayong umaga, dapat nating tanungin mula dito sa banal na kasulatan, paano mo malalaman na ang karunungan na mayroon ka ay mula sa Diyos? Yan yung gusto nating sagutin ngayon. Paano mo malalaman na ang karunungan na mayroon ka ay mula sa Diyos? Gusto ko pong ipaunawa sa inyo, bago ko ipaliwanag ito, in the book of James chapter 3, mayroon pong dalawang karunungan. This is the wisdom from God and the wisdom from evil. So bago ko pupuntahan ito, gusto ko munang gamitin as a cross-reference of my introduction si Apostle James. Buksan po natin ang libro ng Santiago, Kabanatang 3, sapagkat dapat muna nating maintindihan na meron po kasing wisdom, na meron po kasing karunungan na dalawa sa mundong ito. Sa chapter 3 verses 13 up to verse 18. Now listen, ang sabi ng verse 13 ng Santiago 3, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita niyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. So dito pinakikita ni James na may karunungang galing sa dyablo. And the mark of
the wisdom coming from evil or devil ay binanggit niya sa verse 14. Kapag daw nagahari sa puso natin, just imagine, in King Solomon, ginamit niya yung puso ng marunong, di ba? Isipan ng marunong. Si James, sinasabi niya, ngunit kung ang nagahari sa inyong puso. Now, the question is, ano ang nagahari sa ating puso? Kapag ang nagahari sa puso natin ay inggit, makasariling hangarin, ang sabi niya, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. In verse 15, nasabi niya, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan. Mula sa dyablo, makasanlibutan at makalamag. And now in verse 16, sabi ni James, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So this is the mark of wisdom na galing po sa dyablo, na galing sa sanlibutan. So, sinasabi niya ngayon, ano ba yung wisdom na galing sa Panginoon? In verse 17, ang sabi niya, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos. So, exactly, sinasabi niya ngayon dito, may karunungang mula sa Diyos. Kanina tinignan natin, may karunungang galing sa dyablo. Ang sabi ron sa verse 15, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo. So, merong karunungang galing sa dyablo. Pero merong higit na karunungan mula sa Diyos. In verse 17, sabi niya, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At ang conclusion ay nasa verse 18, at namumunga ng katwiran ng binhi ng kapayapaang inihasik ng taong may ibigin sa kapayapaan. So ano makikita natin kay James? In the New Testament, wisdom is very important. Especially sa mga mananampalataya na kung saan nasinulatan ni Santiago na nasa panahon ng persecution, nasa panahon ng pag-uusig, na ang mga mananampalataya in that time ay pinapersecute ni Haring Nero. Pinapakain sa leon, pinapatay, sinusunog, dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pero sinasabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Santiago na kung ang maghahari sa puso mo ay inggit at masamang hangarin. Ano sabi niya? This is coming from God. This is coming from evil. This is coming from devil. Sabi niya ganon. Dahil ang tunay na karunungan galing sa Diyos, in-specify niya doon, maibigin sa kapayapaan, etc., etc. So, in the New Testament, ine-emphasize ang karunungan. Karunungang mula sa Diyos. Hindi ho karunungang mula sa sanlibutan. Kapag pinagmamalaki ng tao ang karunungang galing sa sanlibutan, magkakaroon siya ng tinatawag na gray area sa kanyang pananampalataya. Iko-compromise niya ang katotohanan because the absolute truth is coming from God and it is revealed from Scripture. Nanggaling po ito sa Scripture. So upang hindi tayo magkamali sa karunungan galing sa Diyos, saan natin ito hanapin? Hanapin natin ito sa banal na kasulatan. Hanapin natin ito sa Scripture. Tingnan natin ito sa pamumuhay ng bawat mananampalataya at kasama natin sa loob ng iglesia. Kaya ngayon, ang tanong, paano mo malalaman na ang karunungan na mayroon ka ay mula sa Diyos? Number 1, by searching the condition of your heart. Ulitin ko, by searching the condition of your heart. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng kalagayan ng iyong puso. Why? Back to Mangangaral chapter 10 o Ecclesiastes chapter 10 verse 2. Ang sabi rito, ang puso ng taong matalino ay humihila sa kanya tungo sa kanan. Ngunit, ang puso ng hangal ay tungo sa kaliwa. Now, binanggit ang salitang heart
or sa ibang translation, mind. Sometimes, the heart is connected to our mind. Gusto ipakita dito. Pero gusto nating tingnan, tandaan po natin, the word heart mentioned 2 times in Ecclesiastes chapter 10, verse 2. Dalawang beses binanggit ang salitang puso. Sa ibang translation, 2 beses binanggit yung salitang matalino. Pero ginamit dito, ang puso ng taong matalino ay humihila sa kanya tungo sa kanan. Ngunit ang puso ng hangal ay tungo sa kaliwa. Why King Solomon mentioned 2 times the word heart? Yung tanong, bakit niya binabanggit? So this is the condition of the hearts ng mga taong nandito sa lupa. There are 2 kinds na binabanggit si Haring Solomon na mayroong puso ang tao. Pusong karunungan galing sa Diyos at pusong kahangalan na galing sa Kanya o sa sanlibutan. Ano ba ang heart? What does heart mean in the Bible? Siguro naririnig natin minsan, ginagamit ho yung salitang puso as an expression of the whole being ng isang tao. Tama po ba? Ginagamit yung salitang puso. Pag tinignan natin, kahit sa maling pagmamahal, puso ang laging sinasabi. Sa mabuting pagmamahal, puso pa rin ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ng matatanda, huwag mong gamitin yung puso mo, gumamit ka rin ng isip mo. Di ba? Naririnig natin. Now, gusto nating tingnan, what does heart mean in the Bible? And I study, ito ang natagpuan ko. Sabi dito, in the Bible, the heart is considered the seat of life and strength. Hence, it means mind, soul, spirit, or one's entire emotional nature and understanding. The heart also is the primary source of such bad behavior as hatred, lust, mischief, pride, and rebellion, as well as such neutral or good behavior as desire, doubt, fear, gladness, love, obedience, and sorrow. The heart is the organ that is said to have the ability to reason, question, meditate, motivate, and think. So this is the meaning of the heart when it comes to connection to our spirituality or sa buo nating pagkatao. Sinasabi rito na sa Biblia, ang puso ay kinukonsidera ito na upuan ng buhay at kalakasan natin. Ito ay nangangahulugan ng ating isip, ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, ng kabuuang emosyon na katangian natin at pag-unawa. Ang puso ang siyang pinagmumulan ng ng masamang katangian, katulad ng galit, laman, pagmamataas, rebellion, katulad ng pagkakaroon ng masamang ugali at magandang ugali. Na kung saan sa magandang ugali ay may sa masamang ugali, pwedeng sabihin yung desire niya, good or evil. Meron siyang doubt, may doubt siya sa salita ng Diyos o kaya naman sa mga bagay na naririnig niya. Meron siyang pagkatakot, meron siyang kagalakan, pagmamahal, pagsunod at mga kalungkutan. Ang puso po ay bahagi ng katawan natin na nagsasabi na mayroong kakayanan na mag-isip, may kakayanan na magtanong, may kakayanan na magbulay-bulay, may kakayanan na magkaroon ng motibasyon at mag-isip. And this is the definition of the heart in the Bible. Marami akong nakita na definition, pero mas nakita ko na ito ang siyang pinakaswak sa kahulugan ng puso. What is my point? The heart is the spiritual part of us where our emotion and desire dwell. Ibig sabihin po, ang puso po natin ay bahagi ng spiritual na kung saan ang ating emosyon at pagnanasa ay nananahan. In other words, the heart is
the throne of our five senses, our emotion, lahat dito, ibig sabihin, paningin ng ating iniisip, naririnig, nararamdaman, nalalasahan. Lahat ng ito ay nagsasabi na this is coming from our heart. Nanggagaling ito sa puso natin. Now, the Bible mentioned the heart almost 1,000 times. 1,000 beses po na binanggit ang salitang puso. Kaya kung titignan natin, napakahalaga para sa banal na kasulatan na ang puso is typology of our well-being, ng buo nating pagkatao, because 1,000 times plus na binanggit ang salitang puso. Mga kapatid, bago ho nating tingnan ang puso ng tao na binanggit, tandaan po natin na ang Diyos po natin, our God has emotion and desire. Our God has emotion and desire. Kung bakit sinasabi niya na ang tao ay mayroong puso. Meron tayong puso na binabanggit dito sapagkat ang Diyos ay mayroong pong puso. Mayroong pong heart. Ibig sabihin, ang Diyos typologically as a man, halimbawa sa ating Panginoong Jesucristo, meron siyang puso eh. Lalo na nandito siya sa lupa. Hindi lang niya basta ginamit yung kanyang pagkatao, nung nandito sa lupa, nalungkot siya. Nakita nyo? Nalungkot siya. Nang nakita niya, ang maraming tao na wala sa Panginoon, nalungkot siya. Nang nakita niya, nang namatay ang kanyang kaibigan na si Lazaro, umiyak siya. Nagutom siya. Nagalit siya. Ibig sabihin, when Jesus was here in earth, yung emotion niya, yung heart niya, naroon na sa man. Kaya nga sinasabi ko, before we look at the human heart, we mention that since God has emotion and desire, God too can be said to have heart. We have heart because God does. Ang Diyos po ay meron. Now, alam niyo po ba, si David was a man after God's own heart. After God's own heart. Pinili ng Diyos si David na ama ni Solomon, pinili siya dahil sa puso ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, si David sa puso ng ating Panginoong Diyos. Now, buksan niyo po ang Awit chapter 13 verse 22. Awit 13 verse 22, at dito po ay gagamitin ko ang bagong ambilya na ABAB o ang bagong ambilya. Sa inyo po, pag tinignan nyo, pag ginamit nyo yung magandang balita Biblia, wala po siyang puso kayo na makikita. Isip ang nakalagay. Pero ito ang sabi rito. Pakinggan nyo, sa kanyang patutuo ay sinabi niya tungkol sa kanya. Natagpuan ko si David, na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalugdan ng aking puso na gagawa ng buo kong kalooban. So, napinili ng Diyos si David bilang hari ng Israel. Saan bumatay ang Diyos sa pagpili niya? Ito ba ay nakabatay kay David? O nakabatay ito sa puso ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh? Ang sagot ay ito. Ang sabi, kinalugdan ng aking puso. Yun yung nakalagay po. Kaya sabi niya, sa kanyang patutuo ay sinabi niya tungkol kay David. Natagpuan ko si David, ni anak ni Jesse, na isang lalaking kinalugdan ng aking puso. Ngayon ang tanong natin, bakit kaya nalugod ang Diyos kay David? Alam niyo, si David kapag tinignan natin, hindi siya matalino. Bakit? He is a shepherd. Tama po ba? Siya ang pinakabata sa kanilang magkakapatid. Kung titignan natin si David, shepherd siya. Ano pa? Nung una, tagapagdala siya ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Yun lang naman po eh. Pero nagsimula ang kanyang karir sa kanyang pagiging isang mandirigma ng kanyang talunin. Sino po? Si Goliath. In the book of Samuel. Why? Kasi nilalait ni Goliath
ang Diyos ng bansang Israel. Kaya ang sabi niya, hindi mo pwedeng laitin ang Diyos ng Israel. Ang ginawa ni David, nakipaglaban siya. Sabi niya, ako ang tatalo sa iyo. Matatalo kita dahil sa Diyos ko. Ang ginawa ho ng hari, pinagsuot siya ng pangdigma, pero tinanggal niya sa sobrang bigat. At ano ginawa niya? Nilabanan niya yung sling, di ba? Ano ginawa niya? Tirador. Pinaikot-ikot, di ba? At noong tinamaan sa ulo, ano yung nangyari? Namatay at bumaksak si Goliath. Dito nagsimula na nakita ng Diyos na si David ay mayroong tunay na paninindigan at pagmamahal sa Diyos at handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa Diyos ng Israel. Nakita niyo? Kaya ang sabi ron, sa awit 13 verse 22, sabi po doon, sinabi ron, Acts po pala ito, Gawa 13.22. Gawa 13.22 po ako kumuha pala. Gawa 13.22. Kaya ang sabi ron, sinabi ho doon na tinalugdan ng aking puso. And then ano sabi? Nagagawa ng buong kalooban ko. So yung si God, ang kanyang pagpili ay nakabatay lagi sa kanyang puso. Nakabatay lagi sa kanyang heart. Mamaya makikita natin, yung heart na ito, this is connected sa kabuuan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Hindi lang siya basta emotion, hindi lang siya basta nararamdaman niya, kundi ito ay may kinalalaman sa kabuuang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Ang sabi niya, nagagawa ng buo kong kalooban. And exactly, nagawa po ni David ang lahat ng bagay na nais ipagawa ng Diyos. Despite po na may weakness siya, na nagkaroon siya ng pagkahulog kay Bathsheba, pinapatay niya si Uriah. This is part of God's plan sa buhay ni Haring David. Upang hindi siya magtiwala sa kanyang sariling kakayanan, na sa halip magtiwala siya sa kakayanan ng Diyos na tumawag sa kanya. Sa kabuuan ng buhay ni Haring David, alam natin na he is a typology of Jesus Christ na bilang hari at naganap ni Haring David ang naisipagawa ng Diyos sa kanya. Kaya ang sabi ron, nagagawin ng buong kalooban ko. Gagawin ni David ang kalooban at ng nais ng Diyos na ipagawa sa kanya. Of course, alam natin na may weakness si David. Pero the weakness of David was not forfeited sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Nakita nyo? Kaya nga nahulog siya sa kasalanan kay Bathsheba at sa pagpatay kay Uriah, in Psalms chapter 51, nagkaroon siya ng pinatawag na penitential prayer. Confession ng panalangin. Because Prophet Samuel, ano ginawa ni Propeta Samuel sa kanya? Tinuwid siya. Sinabi ni Propeta Samuel sa kanya kung ano ang mali niyang ginawa. And immediately, si Haring David ay nag-confess. Kaya sabi niya, huwag mong alisin sa akin ang kagalakan ng paglilingkod. Linisin mo ang aking puso. At yan ay makikita natin sa awit 51. So David was man after God's own heart. When God chose us because He loved us. Amen po ba? Nasa puso po tayo ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, God blesses His people with leaders who know and follow His heart. Mapapansin natin na ang Diyos ay pumipili ng mga tagapangunan niya sa bansang Israel na nakabatay sa kanyang puso. Now, kanina nakita natin si David, ngayon yung mga leaders, pinipili ng ating Panginoong Diyos based on His heart. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 2, verse 35, please open your Bible. 1 Samuel chapter 2, verse 35. Makikita po natin dito, ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na pari, nagagawa ng ayon sa nilalaman ng aking puso at pag-iisip. Pumipili ang Diyos ng magiging priest in that time na siyang namamahala din sa bansang Israel, na sinabi niya na yung gagawin nila ay ayon sa nilalaman ng aking puso. Napansin nyo, even God's plan
nagmo-motivate ito sa laman ng kanyang puso at pag-iisip. Kaya nga, kung inyong titingnan ang pagkasalansan o pagkaayos, dito sa 1 Samuel 2:35, sinabi rito, ayon sa nilalaman ng aking puso. Hindi agad sinabi rito na ayon sa nilalaman ng aking isip. Hindi o. Binanggit po rito agad, nilalaman ng aking puso at pag-iisip. So si God, sinasabi niya lagi dito na yung kanyang plano, yung kanyang ninanais, na nilalaman ng kanyang puso, laging nanggagaling ito sa puso niya. May kasabihan, di ba? Kung ano ang bukang bibig, siya naman ng dibdib. Of course, hindi ho dibdib yun. Heart po ang tinutukoy doon. Okay, yun na sinabi niya sa 1 Samuel 2:35. Jeremiah 3:15. Please open your Bible. Jeremiah 3:15. At salin po sa Ambagong Ambilbya. Sabi rito, bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Even the shepherd, nanggagaling ang pagpili ng Diyos based on his heart. Kaya ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng pastol ayon sa aking napupusuan. Ibig sabihin na napupusuan, nagugustuhan niya. Nagugustuhan niya na nanggagaling sa laman ng kanyang puso. At sino pipiliin niya? Yung magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. So, ang Diyos ay pumipili ng magiging pastor ninyo, batay sa laman ng kanyang puso, at gagawa ng gusto ng Diyos upang pakainin kayo saan? Sa kaalaman at pang-unawa. So, ano makikita natin ngayon dito? Now, this is my point. You see, God action and pleasure based to His own heart. Pinapakita ng Diyos dito na He is omnipotent God. Ano ang ibig sabihin dito? Makapangyarihan ng Diyos. Lagi siyang pumipili ng batay sa kanyang puso, batay sa kanyang kalooban. And we cannot question God because He is a God. Amen po ba? Kung pinili ng Panginoong Diyos si David, at sinasabi natin, man after own God's heart, pero bakit pumaksak? We cannot question God. Why? Prerogative niya yun eh. Yun naman ang puso niya. Tama po ba? So pinapakita niya ngayon dito yon. Now, even in the book of Romans, nais ko pong basahin ito sa inyo, na ang pagpili ng ating Panginoong Diyos ay laging nakabatay sa kanyang kalooban at hindi sa pagsisikap ng tao. Now, in Romans chapter 9, ang sabi niya rito ay ito. Now listen, in verse 16, Romans 9:16, ang sabi niya ay ito. Kaya ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. This is based on God's heart. Verse 18, kaya kinahabagan nga ng Diyos ang sino mang ibig niyang kahabagan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. This is coming from the heart of God. Na meron siyang pinatitigas ang ulo, meron pinalalambot ang ulo. In verse 11 ng chapter 9 ng Roma, ang sabi ron, ipinakikilala ng Diyos na ang pagpili niya ayon sa kanyang sariling panukala, hindi batay sa gawa ng tao. So, ibig sabihin, yung laman ng isipan ng Diyos, yung kanyang plano, ay laging nakabatay ito sa laman ng kanyang puso. So, even in our salvation, lagi itong nakabatay sa puso ng Panginoong Diyos. Kaya, for God so loved the world eh. Kahit yung pagmamahal niya sa sanlibutan. Ang sanlibutan dito, this is not yung kanyang nilikha. Ito yung mga taong makasalanan na minahal ng Diyos na kanyang pinili na nakakalat sa buong sanlibutan. Makikita natin, for God so loved the world. Saan nanggagaling ito? Sa laman ng kanyang puso. Ganun ang Panginoong Diyos. Ngayon, baka mag-reason out tayo. Ganun pala yung Diyos, ano? Yes, ganun yung Diyos. Kaya nga sa Panginoon, kung gusto niyang iligtas ang isang tao, hindi natin siya pwedeng hadlangan. Kung ayaw maligtas ng isang tao, hindi natin siya pwedeng hadlangan. Kung gusto ng Diyos na payamanin ng isang tao, hindi natin to mahadlangan. Pero kung gusto ng Diyos na ang taong ito ay maghirap, wala po tayong magagawa. Why? Because the heart of God
is the fountain of His decree at execution ng lahat ng kanyang pinaplano. So, we need to be humble sa ating Panginoong Diyos. Because even in Acts chapter 18, open your Bible in Acts sa Gawa chapter 17, naituro ko ito last Sunday sa Mangino, Gawa chapter 17, ang sabi niya ay ganito. Now listen, in verse 25, hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Listen, ang sabi rito, Gawa chapter 17, verse 25. Ano sabi rito? Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Nawa niyo? Hindi kailangan ng Diyos. Sabi niya, hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sa totoo lang po, kaya magpastor ako o hindi, wala pong mawawala sa Diyos. Tama po ba? Kaya sumamba ka o hindi, sa church na ito, walang mawawala sa Diyos. Tama niyo? Wala akong mawawala sa Diyos. Kaya pag mayabangan mo ang Diyos, na hindi ako sasamba, ayoko na sa Panginoong Diyos, walang mawawala sa Diyos. That is direct message ni Apostol Paul. Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Bakit po? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. He is the giver of our life. Ano pa? Hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. God is the giver ng lahat ng kailangan natin, ng buhay natin ito. Kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo may hininga, kung bakit tayo may kinakain, kung bakit tayo may mga material na bagay sa buhay natin, dahil ang Diyos ang nagbibigay nito. Now, what is our response? Kung alam natin na ang lahat ng ito ay nanggagaling sa Diyos. Ang gusto ng Panginoong Diyos, sa ibang salita, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang maranasan natin ang grasya at biyaya ng Diyos na magdala sa atin upang lalo tayong magdepende at magtiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay at sumunod sa Kanyang kalooban sa ating mga buhay. Sa isang tunay na Kristiyano, when it comes to wisdom, wala pong puwang ang pagmamataas. Wala pong puwang ang pagmamayabang. Wala pong puwang ang pagmamalaki sa Panginoong Diyos because everything we have, our lives, everything we have, naggagaling po ito sa Panginoong Diyos. That's why in verse 26, ang sabi niya, mula sa isa nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Even your life and my life will end it according to the plan ng ating Panginoong Diyos na nanggagaling sa kanyang puso. May simula at hangganan. Itinakda niya ang kanyang panahon at hangganan. In verse 27, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-apuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay at pagkatao. Just imagine, yung buhay natin, yung pagkatao natin, hawak ng Diyos. At saan nanggagaling ito? Nanggagaling ito sa laman ng puso ng Panginoong Diyos. Ngayon, mga kapatid, naliwanagan tayo na ang lahat ng gawa ng Panginoong Diyos, lahat ng kanyang ninanais, ay nakabatay ito sa laman ng kanyang puso. Nanggagaling ito sa laman ng kanyang puso. Now, this is the teaching of God's Word when it comes to the heart of God sa buhay natin. Kung gusto natin na ang Diyos ay mapasaya natin ang kanyang puso, simple lang po. Kailangan nating mag-submit sa kanyang pagiging Diyos at Ama ng ating buhay. Yan yung gusto ng Panginoong Diyos. Kung gusto nating maantig ang puso ng Panginoong Diyos, kailangan nating mahalin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip sa ating mga buhay. Amen po ba? Now, yan yung tinuturo ng Diyos. Binabanggit sa ating pag-aaral, may puso tayo dahil ang Diyos na mayroong puso. Pangalawa, what is the condition of human heart? Ano ba yung kondisyon talaga ng puso ng tao?
There are two answers. Una, matalino at hangal. Yan yung sinasabi ngayon ng mga ngaral chapter 10 verse 2. Ano sabi ng chapter 10 verse 2? Ang sabi ng chapter 10 verse 2 ay ito. Now listen, ang puso ng taong matalino, ngunit ang puso ng hangal. Napansin nyo? Ang puso ng matalino at puso ng hangal. So tingnan natin dito. Ang sabi ni Haring Solomon, matalino, coming from English word wise. At hangal, coming from English fool. That's the human heart in general. Ito yung puso ng tao sa pangkalahatan. The human heart in its natural condition is evil. Ulitin ko, the human heart in its natural condition is evil and deceitful. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, pag sinabing natural condition, ito yung mga taong hindi pa nabuborn again. Hindi pa mananampalataya. So, the human heart in its natural condition is evil and deceitful. Nakita po ito ni Propeta Jeremiah sa panahon na kung saan tinawag siya ng Diyos na maging propeta ng bansang Israel. Despite na alam niya na ang mga taong ito sa Israel ay dapat mamuhay saan? Sa kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay nila, ang mga tao, karamihan, na kabilang sa bansang Israel ay namumuhay na may pandaraya sa kanilang puso. Please open your Bible in Jeremiah chapter 17, verse 9. Jeremiah chapter 17, verse 9. Ano sabi ng Jeremiah 17:9? This is a very popular verse. Jeremiah chapter 17, verse 9. Now listen. Sino ang nakauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. You see? Sinasabi ngayon ni Propeta de Jeremiah, kaya mo bang unawain ang puso ng tao? Minsan nga, hindi natin maunawaan yung puso natin eh. Tama po ba? Sabi niya, ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Mabigat po yung salitang bulok dito. Di ba? Kabulukan. Sabihin, bulok yung puso. Pero sabi ng Panginoon sa verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. The reward and blessing of God ay nanggagaling sa ginagawa natin na nanggagaling sa laman ng puso natin. Sometimes, kung ano ang tinanim mo, yun yung aanihin mo. Tama po ba? So sabi niya, in verse 9, kung ang puso ng tao ay mandaraya, kung ang puso ng tao ay bulok, so ano po yung magiging bunga nito? Kaya sinasabi ngayon ng Panginoong Diyos, si Yahweh daw po ang sumisiyasat ng isip. Siya ang sumusubok ng puso ng lahat ng tao. Nakita niyo? Sa totoo lang, mahirap malaman ang laman ng isip ng tao. Amen po ba? Unless na kumilos siya. Mahirap malaman ang laman ng puso ng tao maliban na magsalita siya at kumilos siya. Napansin niyo po ito? Subalit kung ang laman ng puso niya ay bulok, kung ang laman ng puso niya ay punong-puno ng pandaraya, ang sinasabi ngayon ng salita ng Diyos, ni Propeta Jeremiah, alam ko naman yung laman ng puso niyo. Alam ko naman yung laman ng isipan niyo eh. Nothing can hide me, sabi ng Panginoong Diyos. Alam niya ang lahat. In Psalms 139, hindi pa ho tayo umiimik, alam na ng Diyos ang ating sasabihin. Hindi pa tayo nag-iisip, alam na ng Diyos ang iisipin natin. Because God is omniscient God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi ng Hebrew chapter 4, pwede tayo magtago sa tao, pwede sa Diyos, di daw tayo makakapagtago. Amen. Yun ang gusto ipakita rito. So mga kapatid,
Jeremiah chapter 17 verse 9, this is my point. Ang pagkahulog ng tao ay apektado ang pinakamalalim na kalagayan ng kanyang buhay. Ano ito? Ang kanyang isip, ang kanyang emosyon, ang kanyang pagnanasa ay nabahiran ng mga kasalanan. At naging bulag tayo at nagkaroon po tayo ng katotohanan na we are separated from God. Amen po ba? We are separated from God. Unless na tayo po ay bigyan ng Diyos ng bagong puso. That is the language of Prophet Ezekiel. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Pusong binago ng Panginoong Diyos. Aalisin ko ang matitigas niyong puso at papalitan ko ng malalambot na puso. So nakita natin in Jeremiah 17 verse 9, that is the condition of natural man. Number 2, we may not understand our own heart, but God does. Mga kapatid, maaaring di natin naunawaan ang ating mga puso, subalit ang Diyos nagagawa niyang unawain. 1 Corinthians chapter 14 verse 25. Ano yung sinasabi doon? Sa 1 Corinthians 14:25, please open your Bible. In 1 Corinthians 14:25. Ang sabi ng verse 25 ay ganito. At malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. You see? Mga kapatid, nakita niyo? 1 Corinthians 14:25. At malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't maninikluhod siya, sasamba sa Diyos at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Ano ibig sabihin dito? Of course, alam natin na ang context ito ay ang pagtitipon sa iglesia at pananalita ng ibang wika. Subalit sinasabi ni Apostle Paul dito na yung laman ng puso ng tao ay dapat siya magsalita sa wikang mauunawaan ng mga taong nakikinig sa kanya. Yun yung gusto ipakita. And Apostle Paul was concluded, itong verse 25, at malalaman niya ang mga lihim sa kanyang puso. Yung puso ho natin, yan ang taguan ng lahat ng nararamdaman natin. Tama po ba? Nakuha niyo po, ang puso po natin ay taguan ng lahat ng nararamdaman natin. Hanggat hindi mo na-express ang nilalaman ng iyong puso, may bigat sa iyong kalooban. Tama po ba? Yun yung gusto ipakita rito. So, hindi lang doon sinabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 25, meron din po sinasabi sa Awit 44 verse 21. Awit 44 verse 21. Pakibuksan po, Awit 44 verse 21. Awit 44 verse 21. Ang sabi ho ay ganito. Ito'y iyong mababatid pagkat sa iyo'y walang lihim. Sa iyo ay walang lingid sa isipan at damdamin. Of course, yung salitang isipan dito, tumutukoy ito sa puso't damdamin ng tao. So very clear, ang Diyos ay nababatid niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Sa isipan at damdamin natin, alam ng Diyos at walang malilihim. Amen po ba? Yun yung gusto ipakita ngayon dito. So kapatid, maging ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya ang laman ng puso ng tao. John chapter 2. Open your Bible. John chapter 2 verse 24. Ano ang sabi ng John chapter 2 verse 24? John chapter 2 verse 24 to 25. Now listen, in verse 24 to 25. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban o puso ng lahat ng tao. Alam ng Diyos kahit tayo ngayon, alam niya ang laman ng puso natin. Alam niya ang kondisyon ng puso natin. Alam niya kung totoo na ang puso natin ay para sa Kanya. Alam niya kung hindi para sa Kanya. So ano gusto natin ipakita ngayon dito, mga kapatid? Pinapakita ngayon dito
na ang Diyos natin, naiintindihan, alam niya ang laman ng puso natin. Ako nyo? Yes, we are believers of Christ, mananampalataya na ngayon. Pero alam ni Lord kung ano pa yung mga weakness ng heart natin. Amen? Alam pa niya kung ano yung kahinaan ng puso natin. Pero gustong i-drive out dito sa ating pag-aaral na kahit na yung puso natin ngayon ay punong-puno ng kahinaan, punong-puno ng mga bagay na tingin natin ay hindi pa totally sanctified in a sense sa buhay natin, nililit pa rin tayo ng Panginoong Diyos na lumakad sa kanan at hindi sa kaliwa. Amen po ba? Dahil ang Diyos ang naglalagay sa puso natin ito. That's why in Philippians chapter 3, buksan natin, siya ho ang gumagawa sa puso natin. Na despite po na puno-puno tayo ng kahinaan sa puso natin, dito sa chapter 2, binabanggit niya na He lead us sa ating mga damdamin na malakaran natin ang kanyang kalooban. Ang sabi po rito sa Philippians chapter 2, verse 13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ano yung kalooban? This is coming from the heart of God. Ilalagyan niya yung ating isipan, yung ating kalooban na gawin yung gusto na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yun yung gusto ipakita sa atin dito. So, ang Diyos, naiintindihan niya yung laman ng puso natin. Amen? Naiintindihan ng Diyos. Based on His knowledge of the heart, God can judge righteously. Ang Diyos po, dahil ang kanyang puso ay matuwid, siya ho ay umahatol ng matuwid. Jeremiah 17 verse 10. Pakibasa, tingnan po natin. Jeremiah chapter 17 verse 10. Yun ang binasa ko na kanina yun eh. Sa Jeremiah 17:10 di ba? Ano sabi ron? Kanina binanggit natin yung bulok yung puso, yung ganon. Pero ito 17:10. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Napakagandang magmo-motivate sa puso natin na dahil nga ang Diyos, nakikita niya tayo, alam niya yung iniisip natin, alam niya yung gagawin natin, alam niya yung sinasabi natin, parang sinasabi niya ngayon, yung naiisip mo na yan, siyasat na siyasat ko yan, di ba? Sinusubo ko ang puso ng tao, sabi niya. And then, gumaganti siya sa pamumuhay at sa ginagawa ng tao at nagagantimpala siya. So, based on His knowledge of the heart, God can judge righteously. So, matuwid po ang kanyang hatol. Kaya hindi po tayo pwedeng magreklamo. Number 3, the fruit and cause of our fallen heart, Jesus Himself pointed out in Mark chapter 2. Kahit po mananampalataya na rin tayo o hindi mananampalataya, lahat ng kinikilos natin, lahat ng ginagawa natin nanggagaling sa laman ng puso natin. Marcos chapter 7. Open your Bible. Marcos chapter 7. Marcos chapter 7, verses 21 to 23. Ano ang sabi rito sa Marcos 7, verses 21? Okay, sabi, Marcos 7, verses 20 na po hanggang 23. Marcos 7:20. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Verse 21, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Saan daw nanggagaling? Verse 23, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao siyang nagpaparumi sa kanya. Sa puso ho nanggagaling. Pansinin po natin, mga kapatid,
Lahat pala nito nanggagaling sa laman ng puso natin. Ngayon, in order for a person to be saved, then the heart must be changed or regenerated. Kailangan pong mabago ang puso ng isang tao. Open your Bible in Matthew chapter 5, verse 8. Ano sabi ng Mateo 5:8? When Jesus teach His disciple, Matthew chapter 5, verse 8, ang sabi rito, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kailan niya makikita ang Diyos? Kapag mayroon na siyang malinis na puso. So napakaganda na maintindihan natin na ang pagkakaroon ng malinis na puso ay nagdadala sa atin ng malinaw na pagkakilala at pagtingin sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hanggat ang laman ng puso natin ay punong-puno ng mga bagay na binanggit sa Mark chapter 7, malabo po nating makita ng lubusan si Kristo sa buhay natin. Bakit po? Kasi i-overcome po ng laman ng puso natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yung Hebrew chapter 12, na look your eyes on Jesus, the author of the finisher of faith, hindi po mangyayari sa atin yon. Bakit po? Kasi yung laman ng puso po natin, hindi po malinis. Amen po ba? Kaya nga kung meron pong mga reservation pa sa heart natin, ng mga bagay na ginagawa natin, iniisip natin, I tell you the truth, di ka po magmamature at mag-growth sa pananampalataya mo. Hindi mo lubusang makikita ang Diyos sa buhay mo kasi natatalo ng laman ng puso mo na hindi kalooban ng Diyos. Kung kaya't lahat ng iyan ay magiging hadlang. Saan? Sa pagtingin mo at pagsunod mo sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Kaya kung ano yung laman ng puso natin, yun yung nagdadirect sa ating mga ginagawa. Tama po ba? Ayoko umatindi. Yan yung naman puso, hindi ka talaga atin, di ba? Ayoko maglingkod sa Panginoon. Talagang hindi ka maglilingkod. Gusto ko pa ng bisyo ko na ito Talagang diyan ka pupunta. In other words, we need to be a purified heart, di ba? Our cleansed heart, di ba? Sa puso po natin. Na talagang ang nananahan sa puso natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The question is, sino ang nanonrono sa puso natin ngayon? Ang Panginoon dapat. Amen po ba? Amen. Nangyayari ang lahat ng ito kapag ang puso po natin ay nilinis at binago ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nakikita natin ang Diyos sa buhay natin. Nangyayari ang lahat ng ito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos at pagtugon natin sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi po porke narinig natin ang salita ng Panginoong Diyos, okay na yon. We need to respond the Word of God based on Romans chapter 10, verse 10. Ganito ang sabi ng Romans 10:10. Sabi po ng Roma 10:10 ay ganito. Now, listen in Romans 10:10. Sabi po ni Apostle Paul sa verse 10 ay ito. O verse 9. Kung ipinapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng ano? Kalahating puso o buong puso? Buong puso. Na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Na siya'y muling, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayoy napapawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi, sa gayoy naliligtas siya. The issue is our heart. Tama po ba? Puso po natin Kaya sinasabi doon sa verse 9, yung pagkilala natin, pagpapahayag natin na si Jesus ay Panginoon, at nananalig tayo sa Kanya ng buong puso, na si Jesus ay binuhay na muli. Ano sabi? Maliligtas ka. Hindi mo pwedeng, sinasabi lang natin na si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas ko. Pero hindi mo binago ang ating puso. Kailangan po nating maintindihan ito. In verse 11, nakita ho natin doon, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Tama po ba? Puso, nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. So, yun yung gusto ipakita. In God's grace, God can create a new heart
within us. Awit 51 verse 10, ang sabi ni Haring David, O Lord, likhaan mo ako ng isang bagong puso. Kailan? Nang nahulog siya kasalanan kay Bathsheba. Noong pinapatay niya si Uriah, kinumpronta siya ni Prophet Samuel at nag-respond siya. Ang sabi niya, Panginoon, likhaan mo ako ng isang bagong puso. Kapag dumarating ang kasalanan sa ating mga buhay, and then, kinukumpront tayo ng Word of God, ang dapat na maging response natin, Lord, create me a clean heart. Amen po ba? So sabi niya, create me a clean heart. Yun yung sinabi ni Haring David, bigyan mo po ako, Panginoon, ng malinis sa puso. Bigyan mo ako, Panginoon, ng isang bagong puso. In Ezekiel 36 verse 26, ang sabi ho doon ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. When? Kapag ang isang tao ay naligtas. Ang Diyos din po ang bumubuhay sa laman ng puso natin kapag tayo ay nakalilimot sa mga bagay na espiritual. Isaiah 57 verse 15. Nire-revive ng Lord ang laman ng ating puso upang patuloy tayong sumampalataya at magpatuloy sa ating Panginoong Diyos. In Psalms chapter 17 verse 3, God work of creating a new heart within us in both testify our heart. Hindi yung pwedeng paghiwalayin ang ating pananampalataya sa laman ng ating puso. And this is my last verse. Sabi ng Kawikaan 4:23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang bukal ng buhay. So we need to be careful in our heart. Kanta yun di ba? Please be careful in my heart, di ba? Kanta yun So pero sabi rito sa Kawikaan 4:23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang bukal ng buhay. So, yun yung gustong ipakita. So, nag-focus tayo sa ating pag-aaral ngayon doon sa salitang heart, sa salitang puso. Why? Kasi yun yung sinasabi ni Haring Solomon. Sabi ron, ang matalino'y inaakay ng kanyang puso tungo sa kanan. O, sa ibang translation, ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Kapag ang ating puso ay malinis dahil binago ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ang ating puso ay puno-puno ng karunungan ng salita ng ating Panginoong Diyos, kapag ang ating puso ay pinapanahanan ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang banal na Espiritu, ang sabi ng banal na kasulatan ni Haring Solomon, tayo ay lalakad sa tamang landasin. Amen po ba? It's not a matter kung gaano karaming salita ang nasa isipan mo. And this is pop-up knowledge. And this is the head knowledge. Kahit punong-puno ka ng karunungan sa isipan mo, pero kung hindi mo nilalagay sa puso mo upang magbunga ito ng mga bagay na makalulugod sa ating Panginoong Diyos, wala po saysay ang karunungan na meron tayo. Amen po ba? Kung ano po yun naman ang puso natin, tiyak lalabas po ito at gagawin natin. Amen po ba? Kaya pinapakita sa atin ngayon dito ni Haring Solomon, kapag tama ang puso natin, kapag ang puso natin ay tama, lalakad tayo saan? Sa katwiran. Lalakad tayo sa kanan. Kaya ang sabi niya ron, ay ito, ang puso ng taong matalino ay humihila sa kanya tungo sa kanan. Ang ibig sabihin po ng kanan dito, this is a righteous living. Ang tinatawag naman pong hangal, papunta sa kaliwa, this is pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So I close this sermon. Ang tanong ngayon ay ito, kumusta ang puso mo kay Kristo? Kumusta po ang puso mo para kay Kristo? Kumusta ang puso mo na imbakan ng salita ng Diyos? Kamusta ang puso mo sa pagmamahal mo sa Panginoon? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dahil ito ay utos ng ating Panginoon Diyos. Kumusta po ang puso natin? May puso ka pa ba?
sa pagmamahal sa Diyos o nanlalamig ka na? Ang sabi ng Revelation chapter 2, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nagdaramdam ako sa iyo, sabi ng Panginoon. Nagdaramdam ako sa iyo Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kumusta po ang puso natin sa Panginoon? Tumitibok pa ba ito 100% para kay Kristo? O tumitibok na ito para sa kagustuhan ng bawat isa sa atin? Kapag totoo na ang laman ng puso natin ay si Kristo, tityakin ng banal na Espiritu na ang magiging bunga nito ay banal na pagmamahal. Even the fruit of the Holy Spirit is what? Love. The fruit of the Holy Spirit is love. And love is referring to heart. Tama po ba? Ang pagmamahal, ang simbolo ay ang puso. So kapatid, ikaw ang nakakalam ng kondisyon ng iyong puso at ng Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano yung mga pinagagawa natin sa nakaraang mga araw. Alam ng Diyos yung laman ng puso natin ngayon. Kung bubulat natin kaya ni Lord ngayon yung puso natin, ano kaya ang makikita rito? Ano kaya makikita rito kung bubulat natin ngayon? Sinisiyasat niya yung puso natin Sabi ng Jeremiah chapter 17 di ba? Nasisiyasat ko ang laman ng puso mo ngayon. O ngayon, alam ni Lord kung ano yung laman ng puso mo, alam na Lord kung ano laman ng puso ko. Ngayon, siyempre alam niya yon, sinisiyasat niya yon. Ang gusto ng Panginoong Diyos, yung puso natin, mamuhay ng may pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Mamuhay na naglilingkod sa Kanya, mamuhay na lumalakad sa kabanalan at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa mga salita niyo po na aming natanggap. Napaka-practical, pero theological, pinapakita ng inyong mga salita, especially sa sinabi ni Haring Solomon, na ang puso na mayroong karunungan ay hinihila papunta sa kanan. Nangangahulugan nito ng maayos na pananampalataya at maayos na pamumuhay namin sa inyo. Nabi rin ni Santiago na ang karunungan ng gagaling sa Diyos ay merong buhay na may kabanalan. Yan ang gusto niyo po na malaman namin, Panginoon, sa oras na ito. Sinisiyasat niyo ang laman ng aming puso ngayon. Kung meron man pong laman ito ng mga bagay na kasalanan, mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban, kausapin niyo po kami, Panginoong Diyos. Hatulan niyo kami at tulungan niyo na kami ay magsisi bilang anak ninyo at talikuran ang aming mga kasalanan. At sinasabi niyo, Lord, na handa kayo na magbigay ng isang bagong puso at malinis na puso sa amin. Lord, maraming salamat sa mga aral ng tanggap namin sa umagang ito. Sapagkat ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa inyo. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen and amen. Timothy, paki-off nga. Ngayon po, idadako po tayo sa pagkakaloob. At nais If you want a quick and dirty answer to the state of your soul, again, ask yourself inside where nobody's looking, do I delight in the holiness of God? You are spiritual.